Nasa linya po ngayon si retired Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po, Justice. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga sa mga tagakinig natin. Apo, salamat sa panahon. Justice, ano ho ang inyong reaksyon doon po sa sinasabi ni SP Escudero kung inyo pong napakinggan, napanood, na meron siyang, hindi ko na po babasahin ang eksaktong quota, pero may sinasabi siya na kayo daw po kasama ang ilang pang mga dating maestrado nagkakaiba ng pananaw at paninindigan at opinyon ngayon kasi iba ang nasasakdal kumpara noong pong nasasakdal si Ginoong Davide dito po sa usapin ng Francisco case. Can you please elaborate? Well, ang sabi niya, sana yung mga nag-decide ng Francisco at si Gutierrez case, no? Mm-mm. The two cases. Well, we actually filed an intervention dito sa kaso na ito kay Sara versus House. We filed an intervention. Isang bayan, pumirma si Justice Carpio Morales because we want to defend the Francisco and Gutierrez rulings. Dahil sa Francisco, initiation happens when the impeachment complaint is referred by the plenary to the Committee on Justice. At saka, on the second mode, initiation takes place when one-third of the members of the House, at least one-third, sign the resolution which, under the Constitution, shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, we are defending the two decisions, yung Francisco and Gutierrez, were in the Supreme Court. We intervened. Yes, sir. Opo. So, pwede ho ba para mas maliwanag po, Justice, no? Can you please tell us, ano ba ang diferensya kung meron man sa facts doon sa Francisco case and itong Duterte versus HOR? Yung Francisco involving former Chief Justice Davide. Followed the first mode. Yung first mode is the plenary refers to this Committee on Justice and nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice. Itong kay Sara, first mode ito when at least one-third of the members of the House signed a resolution which shall become the articles of impeachment. Itong kay Sara, pareho na nangyari ito sa kay Estrada and kay Corona. Direct filing ito. Iba yung mode. So, pero go ahead. Itong decision nila, conflicts with Gutierrez and Francisco dahil iniba nila yung initiation. Ang initiation ngayon, if it is dismissed by the plenary, na-initiate na raw. Iba yung sa Francisco, it must be referred by the plenary to the Committee on Justice. Yun ang initiation. Opo. So, kumbaga, you cannot compare, hindi mo maaaring paghambing ang mansanas sa saging. Yes, iba yung facts. But there are certain congruences, no? Okay. Nag-overlap. Yung definition ng initiation. Yung initiation under Francisco, the plenary acts and refers it to the Committee on Justice and received by the Committee on Justice. Opo. Initiation yon. Dito, sinabi nila, pag dinismiss yan ng plenary, initiation na yan. It contradicts the purpose. Opo. Ang purpose ng one-year bar para walang inconvenience, unnecessary inconvenience, no? To the impeached officer dahil dapat isa lang ang sa harapin niya. Opo. Pero pag dinismiss yan, wala talagang inconvenience. Bakit ka magkaroon ng one-year bar rule na hindi wala ngang umabot sa Committee on Justice? Opo. Wala ngang umabot sa you're referring to the first three, walang umabot sa first three sa Senate. Walang ma-inconvenience na public official.
So bakit mo i-apply yung one-year bar rule? The one-year bar rule, the purpose is para walang multiple suits, walang multiple impeachments to harass the public officer. Opo. Wala nga, na-dismiss nga eh. Opo. So kumbaga, yung pong initiation, no, na binabanggit no sa Francisco, opo, iniba nila dito po sa Duterte case, no po. Yun po yung klaro. Sabi nga ninyo, kasama kayo sa nag-intervene dito para para itama itong kaninyo ay pagkakamali po ba? Doon pa ho sa pag-appreciate din ng mga factual na mga pinag-uusapan Yes. sa kaso? Go ahead, sir. Opo. Yeah, dalawang grounds namin. No? First, ang sabi ng Korte Suprema, wala raw approval ng plenary yung fourth impeachment. So void yon. Dahil dapat pag-refer sa Senate, must be the House itself, not only the one-third. Merong approval ng plenary. Inapprove nila yung transmittal eh. So it's a factual error, glaring factual error. Second, ang ginawa nila, they impose new regulations, no conditions, new requirements. Pag new requirements, hindi naman pwede i-retroact mo yan dahil at the time in February 5, 2025, wala pa yung new requirements. Why are you saying that the House should have complied with these new requirements? Wala pa noong new requirements. It's impossible to comply with the new requirements because they were not yet imposed. You cannot retroact. Dapat prospective yan, pagbago. Dahil pag ginawa mo yan, kahit na yung impeachment kay Corona, kay Estrada, devoid din yun. Pag i-retroact mo yan, it's unfair and outside of due process. Di ba? Bago ka before you can be held to account on a new regulation, dapat there is that regulation and you were notified. Either constructively or actually constructive pag nasa official gazette yan o na-publish sa newspaper, kahit hindi mo nabasa, you're bound by that. Actual notice, binigyan ka ng kopya. Then you are bound. Eto, how can the House be bound? Wala pa ngang regulation. Wala pa itong requirement noon. You cannot retroact this. That's why there is that doctrine of prospective overturning. Pag in-overturn mo a doctrine, you have a new doctrine, you apply it prospectively dahil pag i-retroact mo yan, very unfair and violates due process. No? Opo. Pero Justice, in the first place, yung binabanggit nyo yung binabanggit nyo requirements na iyan para doon sa second mode of filing an impeachment complaint, paano ka magkakaroon ng requirement, Justice, kung considering na klaro naman ang provision ng Constitution doon lamang sa one-third vote sa kailangan and transmittal nito in the Senate? Yeah, tama ka. Walang time. Dahil doon na sa first mode, 3 session days lang ang binibigay ng Constitution. Once it's in the calendar, it's in the order of business, they have to refer it to the Committee on Justice within 3 session days. Wala kang panahon to conduct a hearing kasi i-notify mo pa, mag-comment pa siya o answer, tatawag ka pa ng witnesses. Hindi kaya. It's physically impossible. Doon naman sa second mode, wala namang sinasabi ang saligang batas na 3 session days. Wala. So, but if you give time, it cannot exceed 3 session days dahil 3 session days dito sa first mode. Hindi mo pwede pahabaan yung second mode. So, pag 3 session days, hindi rin talaga kaya. So, yung 7 requirements nila, hindi ma-comply yun. Physically, it's impossible to comply. Opo. Actually, 10 session days, ano po, Justice? Yung 10 session days, to include it in the referral order of business. Opo. No, order of business. And then, pag nasama yan sa order of business on the 10th day, may 3 session days pa to refer it to the Committee on Justice. Committee on Justice. So, dalawang period yun. 10 session days and 3 session days. Opo. Okay. So, Justice, ito nga po, ito hong kasama ho ba doon sa inyo pong intervention? Itong ang, kumbaga, sir,
klaro naman yung letra and intent ng provision sa Constitution. Di po ba? Itong mas mabilis na mode and minority lamang ang pipirma doon po sa Articles of Impeachment ay pwede na pong maging maihatid sa Senado. Yun pong sinasabi na kinakailangan meron muna pong pag-subscribe ang lahat ng mga miyembro ng Kongreso na nabasa nila yung impeachment complaint na itatransmit articles of impeachment sa Senado bago ito ma-consider na valid articles of impeachment. Ganun ho ba ngayon na magiging panuntunan na at kasama ba ito sa inyong kine-question? Yes, we question the new requirements, no, that it cannot be complied with physically. Pero yung articles of impeachment naman, verified naman yan. At saka the verification says that the allegations of in the complaint are that the affiants of they're saying they know of these facts of their personal knowledge and based on authentic records. So nakalagay naman dyan. Pag sinabi na personal knowledge or based on authentic records, tama na yun. Yun ang ginagamit sa husgado. Lahat ng mga verification ganyan. And that's accepted by the Supreme Court, by all courts. Pag sinabi mo, that means binasa mo. Yes, sir. Hindi naman natin tinatanong yung Supreme Court, binasa ba ninyo yung mga pinirma ninyo, yung mga decision ninyo? Naintindihan ba ninyo? Wala. Pag nakapirma ka, that is presumed already. Hindi mo na, you don't go beyond that. So, lalo pa ito, verified. Verified ito. In other words, Justice, yung one-third, more than one-third actually ang pumirma doon sa articles of impeachment. At ito may attachment, di ba, no, na subscribe po, no? Kumbaga, yun po ay pagpapatunay na nabasa ko ito, pinirmahan ko ito. Oo. So, ang presumption dito, na may presumption o regularity na pinagkakatiwalaan mo yung congressman, pumirma ka dyan, na binasa mo yan, pinirmahan mo yan, naiintindihan mo yan. So kapag ganon, dapat po tanggapin na ng Supreme Court yun kasi nga, yun po yung sinasabi na pamamaraan lamang dito sa Articles of Impeachment, wala nang iba. Yes. That has been the practice ever since. Wala namang hearing yung kay Estrada at saka kay Corona, direct filing yun eh. Oo nga po. Wala namang hearing sa plenary. So that was the practice. Now, pag binago mo yan, you cannot retroact it. Dahil at that time, on February 5, 2025, when they approved the articles of impeachment in the House, wala pa namang requirement na ganyan eh. So you cannot possibly comply with it. Opo. Pero, Justice, in the first place, kasama ba sa inyo pag-question, bakit mo dadagdagan ng requirements? Wala namang requirements na hinihingi ang konstitusyon. Yeah, kasama yon. Yeah, we included that the Constitution is very clear. Sinabi ng Constitution, once the one-third of the members of the House sign the resolution, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Opo. So, Justice, ano ba wisdom? Ano ba ang katalinuhan sa palagay po ninyo kung bakit minority lamang ang kinakailangan pumirma doon sa second mode, no, ng articles of impeachment? Yeah, because go ahead. Ang objective, sinabi na ng mga constitutional commissioners, their purpose was to liberalize the impeachment process. Go ahead, ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, hinigpitan. So it's against the intention of the framers. Opo, and also ito pong second mode na sinasabi na walang due process, violative of the due process requirement basically po sa ating pong Bill of Rights na hindi niyo binigyan si Sara ng kopya ng ebidensya. Hindi niyo pinasagot. Ano hong inyong masasabi doon, Justice? Walang due process. Ang hearing will happen at the Senate. Dahil doon siya isa-summons. Tayo naman, inihintay naman natin yung summons and then mag-a-answer ka. Ginawa niya, nag-answer nga siya, nag-reply yung House. Dahil it's the time when you receive the summons that you will answer or comment.
In other words, Justice, doon sa first mode, yung due process nandun sa Committee on Justice hearing. Ano po? Correct. Committee on Justice. Opo, Yes, opo. correct. In the second mode, nandun sa trial yung due process. Yeah. Hindi wala. Never at the plenary level. Opo. Kaya nga dalawa po yung pamamaraan. So, Justice, una, ano ang sa inyo ho bang ngayon humihingi po kayo ng oral arguments po ba dito, Justice? Yes. Opo. Ano hong kahalagahan nito? Kasi ang Supreme Court po hindi nagbigay hindi humingi ng oral arguments dito Kara-karaka naglabas po ng desisyon. Ano hong kahalagahan dito ng oral arguments at ano ang implikasyon kung wala pong oral arguments, Justice? Well, the oral argument is at the discretion of the court. But normally, almost always, pag constitutional issues, may oral arguments yan. Dahil napakahalaga yan. Opo. Ngayon, maari nga po ito po ay discretion of the court sa oral arguments. Pero kung sakasakali po, Justice, ito pong binibigay ngayon na 10 days dito sa mga pinasasagot dito po sa MR ng House. Sa inyo bang palagay, usually po ang hukuman sa ganitong mga klase po ng kaso, matagal pa ba itong hihintayin natin na ang kanilang desisyon? At yung bang desisyon na iyan, kinakailangan pa na makita yung hatian ng boto kung meron man bago sabihin na pwede pang magpanibago po ng anumang promosyon? Well, I cannot say anything there because that depends on the Supreme Court na kung ano yung gusto nila. Opo. Pero totoo ho ba na meron na po sa kasaysayan ng kataas-taasang hukuman na unanimous decision and bank na nagkaroon po ng reversal, nagkaroon po ng pagbabago? Yes. So, recently meron yung genetically engineered mga talong. There was a complete reversal doon. And bank po yun, Justice? And bank, yes. And bank. Unanimous yung affirmation, unanimous din yung pag-reverse. Opo. So in this case po, hindi ho impossible, no, na ma-reverse po ito kung sakasakali man po. Hindi naman impossible because factual ito Yung basis nila, mali yung facts Opo. So, Justice, kung sakasakali po na hindi magbabago ang desisyon dito ng Supreme Court, ano ang danger nito ngayon para po, hindi lamang para, ano ho ang implikasyon nito in the future para po sa ating paghingi ng accountability sa mga impeachable officials? Well, if you follow the new requirement, the 7 new requirements, talagang almost impossible to comply. So, wala. Mababara yung impeachment at the plenary level. And then, kung mangyari po iyan, na magiging bago na po, no? At mas mahirap nga, kaninyo, na impeachment process, wala na bang magagawa ang taong bayan dito? We will just have to live with it? Well, we will have to explore other legal avenues, no, to resolve that problem. Makita naman yan ng pag there is an impeachment tapos talagang hindi gumagalaw dahil napakahirap nga, babago naman ang isip ng Supreme Court. Okay, sige po. So sa ngayon po, Justice, sa mga nakikinig po sa atin, sa mga nakapanood po dito po sa nominal voting na nangyari in the Senate dito po by the way, ano ho pala ang inyo pong basa dito na ito po ay na-archive muna sa ngayon? Sa inyo ho bang tingin, ito ho ba ay pwede pa hong maibangon kung sakasakali? May buhay pa ba itong impeachment complaint labang kay VP Sara in the Senate? Yes. Oo, dahil sinabi naman nila na it will be revived if the Supreme Court will reverse its decision. Hindi naman dismissal ito archive lang ito. Opo. And then kung sakasakali po ba Justice, no, na magkaroon po assuming lang ng favorable decision ng Supreme Court sa mga petitioners, no, sa mga nag-MR at ang buhayin po ng impeachment court ang kaso, can they again with the vote of the majority
dismiss the case? No, hindi. Dahil pag valid yung articles of impeachment, babalik tayo doon sa provision ng Constitution, trial by the Senate shall proceed forthwith. Yun ang mag-a-apply. So, obligado sila to conduct the trial. Okay, and hindi pa pwede na ang unang agenda is to vote on the motion to dismiss, ha? Hindi, dahil trial. Babalik tayo doon sa original issue na once it is signed by 1/3, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Opo. In other words, Justice, kung sakasakali po na may motion, kasi sabi nga po ng mga senador, yung paglabas mo sa archive, no, noong pong articles, kinakailangan pong pagbotohan pa rin. So pag may nag-motion dyan na ating buhayin ulit ito, definitely po doon, magbubutuhan daw sila. Hindi pa pwedeng talunin ng no vote yung pagbuhay sa articles. Ganun ho ba yun? Parang ipso facto po yun? Automatic? No. It will be automatic the way I look at it dahil papasok na yung proceed forthwith. Okay. Okay. So hindi maaaring, kumbaga, dapat hindi na pagbotohan, kumbaga, Justice. Wala nang botohan yan. Ang tingin ko dahil valid na yung constitutional na yung articles of impeachment. Okay. Opo. Yun ang kanyang, kumbaga, effect, no? Na magiging effect po kung sakasakali nga na ma-reverse yung decision. Okay, sige po. Yes, that's correct. Okay. Opo. Justice, yun lang pong impresyon na nilikha ng iba, no? Na sa ibang kaisipan po na kayo, yung mga dating maestrado, parang kayo ho, kung makikinig ka sa sinasabi ni Ginoong Escudero, para baga lumalabas po na, kasi dito, ang nasasakdal Duterte. Nung panahon ni David, iba kayo. Ano ho ang aming dapat isipin dito sa mga sinasabing umano ay pasaring na ang mga dating mga maestrado at mga legal luminaries ngayon nag-iingay, pabor ho sa impeachment kasi po meron lamang kayong pinapanigan. Go ahead, Justice. Well, we intervened, no? Nag-intervene kami. Isang bayan, I signed it, Justice Chief Morales signed it, because we want to defend the Francisco and Gutierrez rulings. Okay. Yeah, we want to defend the original rulings of Francisco and Gutierrez. That's our position. Kasi we signed that. We decided those cases, no? That is our interest here. Opo. Sige po. Pahabol lang po na tanong kay Chacha. Yes, last. Justice, kanina ko po pa naririnig sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi ninyo, it's clear in the Constitution, forthwith proceed and all that. May pananagutan po ba? Kung sakali lang po, no, hindi naman natin alam ang magiging sagot ng Supreme Court dito sa motion for reconsideration. Pero kung magbago ang desisyon ng Korte Suprema, pwede bang panagutin ng taong bayan yung Senado dahil hindi sila nag-forthwith proceed with the trial? Well, walang penalty yan. It's up to the people sa next election if they want to vote for them. But legally speaking, wala po? Wala. Maraming salamat po. At least malinaw po ngayon. Okay. Salamat po sa inyo, Justice. At mabuhay po. Thank you, Justice. Salamat po na marami. Thank you. Salamat.